So, opisyal na pagpasok ng panahon ng tag-ulan kahapon, kasabay namang naging bagyo ang namumong sama ng panahon sa Eastern Samar. Pinangalanan niyang Bagyong Ambo, ang unang bagyo sa bansa ngayong taon. Sa ngayon, nakataas ang Public Storm Warning Signal number 1 sa probinsya ng Catanduanes. Pero ang good news, ayon sa Pag-asa, inaasahan lalabas na rin daw ito ng bansa sa Lunes na siya namang unang araw ng pasukan. Para sa karagdagang detalye hinggil sa Bagyong Ambo, makakausap natin ang weather forecaster ng Pag-asa na si Alzar Aurelio. Ginoong Aurelio, magandang tanghali, si Maris Umalito ng Balitang Hali. Magandang tanghali po, Maris and Rafi. Alzar, una sa lahat, nasaan na ang eksaktong lokasyon ng Bagyong Ambo sa mga oras na ito? Sa mga oras nito, yung sentro ng bagyong si Ambo ay nasa East Philippine Sea at as of 8 a.m. Ito ay nasa layong 220 kilometers northeast ng Birac, Catanduanes. So nanatili sa kanyang lakas na maabot sa 55 kilometers per hour. So mula kagabi po hanggang ngayon ay patuloy siyang kumikilos na pa-northwest at sa bilis na 17 kilometers per hour. Ibig sabihin na tumataas ang chances na hindi ito dadaan sa aling bahagi ng ating bansa. Pero habang ito ay kumikilos na pa-northwest, inahatak niya yung hanging habagat. So yung habagat naman magdadala ng pag-ulan, pagkulo, pag-iklat dito sa Southern Luzon at Visayas. Saka babala din po sa ating kababayan sa Catanduanes kung saan nakataas ang storm signal number 1 na patuloy sila maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide. At pati na po sa ating mangingisda at sa mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dito sa eastern seaboard ng Luzon at ng Visayas dahil po sa Bagyong Ambo. Kaya malaki kasi ang alon po doon. Kaya palipasin mo nila hanggang Lunes dahil inaasahan po natin na sa Lunes ng umaga o hapon ay lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Definite na ba yan, Alzar, na sa Lunes talagang makakalabas na ng bansa itong Bagyong Ambo? Tumataas na pong chances sa Monday kasi na-maintain po niya ang kanyang direksyon na northwest sa bilis na 17 kilometers per hour. Ang premise na nga po ay ma-maintain lang ang kanyang direksyon at kanyang bilis po. Pero sa Lunes na rin kasi yung simula ng pasukan. So sa pag-alis ba niya, inaasahan na medyo hindi na rin magiging maulan o inaasahan pa rin na magiging maulan sa araw na yon? Ay inaasahan po natin na maulan niya nasa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas dahil yung si Ambo ay nahatak niya hanging habagat. Hanging habagat ang magdadala ng pag-ulan, pagkulo, pag-iklat doon sa Luzon at Visayas po. So, ibig sabihin ay magiging maulan po sa araw ng pasukan. Ginoong Aurelio, si Rafi Timato, gaano kaya kalakas yung asahang pag-ulan sa Lunes, bagamat palis na nga itong si Bagyong Ambo? Inaasahan po natin na itong si Bagyong Ambo ay sa Lunes ay malayo sa atin at nasa labas natin Philippine Area Responsibility. Mga moderate to heavy rains po ang lakas ng ulan, dulot ng habagat dito sa Luzon and Visayas. Ganun ho ba yung naranasan natin kahapon? Dahil kahapon halos 1 oras lang pero napakalakas yung buhos ng ulan. Bagamat hindi ito epekto ng Bagyong Ambo. Tama ba yun, Alzar? Tama po kayo. Yun ang magiging asahan natin sa darating ng araw po. Lalo na po sa Sabado at Linggo ay ganito yung magiging weather natin. So anong abiso kaya ang pwede nating ibigay sa mga magulang saka sa mga estudyante na papasok nitong Lunes? Ang una na po ay magiging alerto sila at magdala ng payo at kumbaga, kung may inaasahan na walang pasok, ay kumbaga, magiging buksan nila ang telebisyon ng umaga para malaman nila ang mga latest update mula sa Pag-asa at mula din sa DepEd. At pagkatapos itong Ambo, Alzar, meron pa ba tayong namamataang sama ng panahon? Ang magandang balita sa pagdating ng Lunes, wala tayong nakikita na low pressure area na papasok sa ating Philippine Area Responsibility. At Lunes ba lang ba, Alzar, yung ulanin or tuloy-tuloy yung buong linggong na yun? Gaano katagal kaya itatagal itong ulan na, hindi ito dulot ng Bagyong Ambo, pero yun nga, yung weather system pa rin natin? Opo, ang inaasahan natin, mataas ang chances o confidence ko na sabihin na maulan hanggang Lunes, pero pagdating ng Tuesday hanggang Wednesday ay kumbaga lumiliit ang chance o probability na magkaroon ng ulan o hindi kasi ang forecast natin pagdating ng Tuesday o Wednesday ay napakalaki ang error percentage na pwedeng magbago. So, ang masasabi ko lang hanggang Lunes po, na sa Lunes magiging maulan po tayo. Okay, sige po. Maraming salamat. Ginoong Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang tanghali.